Pinasinungalingan ni Senador Ping Lacson ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos gaya ng pagbabawal umano sa kanilang pagbanggit ng mga matataas na opisyal sa mga pagdinig sa flood control. Ang kwento ni Lacson, hindi nga dumadalo si Marcos sa kanilang pagdinig. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart? Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate, pero parang mayroong gusto mag-apply. Bumuwelta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang banggitin ang matataas na opisyal sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson. Sabi ni Marcos, pinuputol daw ang oras nila kapag mababanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at mas matataas na opisyal sa ehekutibo. Unfair sa akin yun. Napaka-irresponsible, baseless at saka untruthful. Kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na mayroon ring anyang allocable si Senator Amy Marcos na batay sa hawak niyang files mula sa kampo ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang kay Lacson na sa 2.5 billion pesos ang allocable sa senadora sa National Expenditure Program. Sabi ni Lacson, meron daw na for later release at bahagi nito ang nailabas na anya. Ang sabi niya, wish list daw yon na ibinigay sa DPWH Central Office. For later release anya talaga ang mga nasa oposisyon pero wala anya ni isang naibigay sa kanya at sa ibang senador na nasa oposisyon. Wala rin daw siyang alam sa allocables ng administrasyon. Sabi ni Marcos, tila masyado raw gigil sa kanya si Senator Lacson. Sa kabilang side naman, yung kwento naman ni Ping Lacson, mga bossing, meron daw insertion allocable budget na distribute dito kay Senator Amy Marcos na nagkakalaga ng 2.5 billion dollars. So kung totoo itong naligasyon ni Ping Lacson na may insertion daw si Amy Marcos, pakita niyo ebidensya para sa gamot. Tama. Magandang araw sa atin lahat mga bossing. Muli nagbabalik RMG News TV. Ayan mga bossing, panibagong araw, panibagong fake news. Narito yan fake news tayo mga bossing. So for today's video mga bossing, ang topic natin ngayon ay walang iba kundi dito kay Senator Ping Lacson na kung saan meron daw insertion na 2.5 allocable budget batay sa Cabral Files na binigay ni Undersecretary Cabral dito kay Congressman Libiste. So ano nga bang totoo ating alamin, pero bago ang lahat mga bossing, ayan, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, muli inimbitahan ko kayo Huwag mag-subscribe. mong subukan. I-click nyo lamang po yung subscribe button natin para sa ganon maging updated tayo sa mga ina-upload natin mga video. So ano pang hinihintay natin mga bossing? Wala na paligid-ligid pa, panoorin na natin. Let's go. Pinasinungalingan ni Senador Ping Lacson ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos gaya ng pagbabawal umano sa kanilang pagbanggit ng mga matataas na opisyal sa mga pagdinig sa flood control. Ang kwento ni Lacson, hindi nga dumadalo si Marcos sa kanilang pagdinig. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart? Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate, pero parang mayroong gusto mag-apply. Bumuwelta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang banggitin ang matataas na opisyal sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson. Sabi ni Marcos, pinuputol daw ang oras nila kapag mababanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at mas matataas na opisyal sa ehekutibo. Unfair sa amin yun. Napaka-irresponsible, baseless at saka untruthful. Kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Unang-una, hindi nga siya nag-a-attend eh. Anong sasabihin niya na pinagbabawalan sila? Kung may mga ebidensya raw na gustong ilabas ang senadora, tiniyak ni Lacson na bibigyan daw siya ng oras. Pero kailangan muna niyang dumalo sa pagdinig. Hininga namin ng tugon dito ang senadora pero saka na raw niya ito sasagutin. Pumalag din si Lacson sa alegasyon ng senadora na may anyay giniling na pork pa rin sa 2026 national budget. Member siya ng BICAM. Ba't hindi niya nilabas doon? Bakit ngayon niya nilalabas nung napirmahan na yung budget? Yung baka nire-refer niya yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIFIP. Siya nga, noong last year, lagi siyang present sa distribution eh. Pag wala ka moral ascendancy, huwag ka na magsalita, huwag kang pumuna.
Kasi babalik sa iyo 'yon. Ang ganitong anyay pag-epal ng mga politiko sa pamimigay ng ayuda ang dahilan ng inilagay nilang special provision sa budget na tahas ang nagbabawal nito. Hindi rin alam ni Lacson ang sinasabi ng senadora na baka magamit ang pondo para itulak ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko masasagot 'yon kasi hindi nangyayari sa Senate 'yun eh. Sa Congress, narinig natin 'yan, yung unang impeachment, 'di ba? Meron talagang mga naipamudmud noon. Yun ang report na nanggaling din sa House kasi yan din ang sinabi ni Congressman Toby Tiangco saka sina Congressman Erice. Kung meron silang pamamaraan na ganun doon, sino naman kami para pumunta sa House at questionin sila? Napaka-unparliamentary naman noon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sinabi po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na mayroon ring anyang allocable si Senator Amy Marcos na batay sa hawak niyang files mula sa kampo ni dating DPWH Undersecretary Catarina Cabral. Ay kay Lacson na sa 2.5 billion pesos ang allocables ng senadora sa National Expenditure Program. Sabi ni Lacson, meron daw na for later release at bahagi nito ang nailabas na anya. Tinawanan naman ng senadora ang mga pahayag ni Lacson. Ang sabi niya, wish list daw yon na ibinigay sa DPWH Central Office. For later release anya talaga ang mga nasa oposisyon pero wala anya ni isang naibigay sa kanya at sa ibang senador na nasa oposisyon. Wala rin daw siyang alam sa allocables ng administrasyon. Sabi ni Marcos, tila masyado raw gigil sa kanya si Senator Lacson. So yun ang mga bossing, bali dito na natin natatapos ang panonood ng video. Bali ang reaction natin dito boss sa napanood natin. Grabe itong si Senator Ping Lacson. Pinagbabawalan umano magsalita si Amy or pinapatayan daw ng microphone kapag nababanggit yung ang matataas na official kagaya ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Siyempre, gagawin nila yan para sa ganun, mapagtakpan itong issue ng corruption. Diba? Ay amo kasi nito ni Ping Lacson tsaka ni Tito Soto, sila Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Kaya lahat ng kakalaban kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos, hindi nila hahayaan na mangyari ito. So sa kabilang side naman, ang belta naman ni Ping Lacson, mga bossing, meron daw insertion allocable budget na dinistribute dito kay Senator Amy Marcos na nagkakalaga ng 2.5 billion kamo mga bossing billion yun. So kung totoo itong allegation ni Ping Lacson na may insertion daw si Amy Marcos, ipakita niya ebidensya para sa magkaalam kung sino sabi sa akin ito. Siya lang mga bossing, dito na natin natatapos sa panonood ng video. Bale, kung nagustuhan niyo mga bossing, ayan, muli imbita kayo mag-subscribe. Click niyo lang po yung subscribe button, i-hit yung notification bell para sa ganun maging updated tayo sa mga i-upload pa natin ng video. So yung mga bossing, have a nice day and peace. Yo!